Ngayon dahil sa pagtaas ng kompetisyon sa industriya ng fashion, ang pagbebenta ng mga beauty product ay naging lubhang mahirap. Gayunpaman, para sa ating bida na si Nick, ang lahat ay napakadali. Kamakailan dahil sa isang aksidente, nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan at sa tulong nito ay nababasa niya ang isip ng ibang babae. Ginagamit niya ang kakayahang ito upang mabasa ang kanilang mga iniisip at malaman ang kanilang mga gusto at hindi gusto. Sa ganitong paraan ay nagagawa niyang magbenta ng halos kahit ano. Ngunit hindi naging madali ang buhay para kay Nick. Upang malaman kung paano nagbago ang lahat, babalik tayo ilang buwan ang nakalipas na nagsisimula sa pagpapakilala sa pangunahing tauhan. Si Nick ay isang executive marketing officer na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Shanghai. Siya ay isang mahusay na empleyado na palaging tumatanggap ng pinakamahusay na mga resulta para sa kumpanya. Gayunpaman ay mayroong isang maliit na problema. Si Nick ay isang arogante na mataas ang tingin sa sarili at naniniwala rin siya na lahat ng babae ay may gusto sa kanya. Sa totoo lang ay ganito na si Nick mula pa noong una, simula pa sa kanyang pagkabata. Bata pa lang ay nakikipagkulitan na siya sa mga matatandang babae upang makakuha ng pera sa kanila. Habang lumalaki siya ay nahilig siya sa mga babae at nagsimulang makipag one-night stand sa mga ito, sinimulan pa niyang tawagin ang kanyang sarili na regalo ng Diyos para sa mga babae. Si Nick ay ikinasal sa isang mayaman na babae na nagngangalang Gigi, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal dahil sa kanyang pagiging maluho sa buhay. Siya ay may isang teenager na anak na babae na si Alex. Ngunit ang batang babae ay hindi malambing sa kanya dahil hindi niya ito nakasama ng matagal. Bukod dito ay marami pang babae si Nick sa buhay niya. Halimbawa, nakatira siya sa kanyang bahay kasama ang kanyang katulong na si Tammy na nag-aayos sa kanyang buong schedule. Mayroon pang isang babae na nagngangalang Yani na nagtatrabaho sa paborito niyang coffee shop at nagkataon na gusto niya rin. Sa kabila ng pagiging magaling sa pang-aakit sa mga babae, hindi alam ni Nick kung paano sila mag-isip. Ito ay isang malaking kawalan para sa kanya dahil ang mga kababaihan ay ang pinakamabilis na lumalagong grupo ng mga mamimili sa China. At dahil wala siyang kaalaman sa kanilang nararamdaman, ang pagbebenta ng mga produkto sa kanila ay naging isang mapanghamong gawain. Sa wakas ay napagtanto ni Nick na siya ay may problema nang ang kanyang boss na si Dan ay kumuha ng isang babaeng nagngangalang Darcy para sa posisyon ng bagong creative director ng kumpanya. Sigurado si Nick na magiging pag-aari niya ang posisyon. Ngunit dahil sa kakulangan niya sa kaalaman sa mga gusto ng kababaihan, siya ay hindi napili. Samantala, malalaman natin na si Darcy ay isa sa mga pinakamahusay na opisyal ng marketing sa bansa at may reputasyon na kinatatakutan ng mga lalaki. Isang araw, tinawagan ni Nick ang kanyang dating asawa na malapit nang magpakasal muli. Gayunpaman, sa halip na batiin ito ay nagtanong lang siya tungkol sa kanilang anak. Ipinaalam sa kanya ni Gigi na aalis siya para sa 2 linggong honeymoon kasama ang kanyang bagong asawa, at hiniling kay Nick na alagaan ang kanilang anak na si Alex hanggang sa makabalik siya. Sa kabila ng pagiging isang masamang ama ay mahal na mahal ni Nick ang kanyang anak, ngunit nang malaman niyang may bagong nobyo ito ay nagalit siya. Gayunpaman ay walang pakialam si Alex sa kanyang opinyon, dahil hindi naman siya nagpaparamdam sa kanya kapag kailangan niya ng isang ama. Sa susunod na eksena ay ang unang araw ng trabaho para kay Darcy. Tinipon niya ang lahat at nagbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng talumpati na nangangakong tutulungan ng kumpanya na makapasok sa merkado ng mga mamimili na kababaihan. Pagkatapos ay ibinigay niya sa lahat ng empleyado ang isang kahon ng mga produktong pambabae, at hinihiling sa kanila na magkaroon ng mga ideya para ibenta ang mga ito. Ang kahon ay naglalaman ng iba't ibang mga produkto tulad ng waxing kit, pregnancy test, lipstick, sabon na pangligo, at iba pa. Sa ibang pagkakataon sa bahay, ang desperado na si Nick ay sinusubukan na mag-isip ng mga ideya kung paano ibenta ang mga produktong pambabae, ngunit wala siyang maisip. Sa sandaling iyon ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, para makilala ang isang babae ay kailangan niyang maging babae. Pagkatapos ay napansin niya ang telepono ng kanyang anak at nagpatugtog ng ilang kanta mula sa playlist nito. Sinubukan din niya ang ilan sa kanyang mga makeup at damit habang umiinom ng alak. Habang nag-iisip ay biglang pumasok si Alex kasama ang kanyang nobyo, at dahil sa kahihiyan sa pangyayari ay agad nitong pinaalis ang kanyang nobyo saka kinumpranta ang kanyang ama dahil sa pakikialam sa kanyang mga gamit. Sinubukan ni Nick na ipaliwanag na naghahanap lang siya ng ilang ideya, ngunit wala itong pakialam at dumiretso na lang sa kanyang kwarto. Pagkaalis ng kanyang anak ay nagpatuloy siya sa pagpaplano ng mga ideya para sa marketing campaign, ngunit nauwi lang siya sa kalasingan. Dahil sa suot niyang heels ay naaksidente siya na nadulas at nahulog sa kanyang bathtub na puno ng tubig,
Ang masaklap pa nito, nahulog din ang dekuryente na isda na nagpakuryente sa kanya at naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising siya sa ospital kinabukasan, nakakita siya ng nurse na nagbabantay sa kanya at nakakagulat dahil naririnig niya ang kanyang mga iniisip kung saan nagrereklamo ito tungkol sa kanyang maruming pamumuhay. Nagulat si Nick sa kakaibang pangyayari, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy sa kanyang araw. Maya-maya ay lumabas siya upang linawin ang kanyang isip gayunpaman, ang tanging naririnig niya ay ang mga iniisip ng mga iba't ibang babae. Ang isang babae ay galit sa kanyang kasintahan habang ang isa naman ay natatakot na maging tomboy dahil nakipag-date siya sa isang babae. Ang lahat ng ito ay ikinatakot ni Nick kaya nagmadali siyang pumunta sa kanyang opisina, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon dahil nalaman niyang masama ang tingin sa kanya ng mga katrabaho niyang babae. Ang isang babae ay tinawag siyang walang kwenta habang ang isa ay pinagtatawanan ang kanyang hitsura. Sa lahat ng pangyayaring ito, sinubukan ni Nick na pumunta sa kanyang doktor ngunit kinaladkad siya ng isang katrabaho sa nakatakdang pagpupulong. Doon ay hindi niya mapigil ang isipin ang tungkol sa kanyang bagong sakit, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay ginamit niya ito upang basahin ang mga iniisip ng mga babae at mapabilib si Darcy. Kinagabihan nang bumalik si Nick sa kanyang bahay, nahuli niya si Alex at ang kanyang kasintahan na may ginagawa. Tulad ng ibang ama ay nagalit siya at inutusan ng lalaki na umalis. Ngunit nagalit lamang si Alex at sinabi nito ang mga nakakakilabot na bagay tungkol sa kanyang ama sa kanyang isip. Pagkaalis ni Alex, si Nick ay nagsimulang uminom ng alak dahil nagagalit na siya sa mga babaeng nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Lumabas siya habang umuulan na dala ang parehong isdang ilaw at kinuryente ang sarili, iniisip na ibabalik siya nito sa normal ngunit nabigo ang kanyang plano. Kinaumagahan ay nagising si Nick at nakita ang kanyang kasambahay na si Tammy na naglilinis. Nakakapagtaka dahil siya lang ang babaeng walang masamang iniisip tungkol sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang ibahagi ang kanyang lihim na kakayahan sa kanya. Noong una ay hindi naniniwala si Tammy sa mga sinasabi niya, ngunit nang binasa ni Nick ang lahat ng kanyang iniisip, naniwala na rin ito. Pagkatapos ay sinabi ni Tammy kay Nick na siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo, dahil may kakayahan siyang unawain ang mga babae. Sa makatuwid, sa halip na alisin ito, dapat niyang samantalahin ang kakayahan. Sumang-ayon din si Nick sa konsepto, at nagpasya siyang gamitin ito upang gawin ang isang bagay na gusto niya, ang dumiskarte ng mga babae. Maya-maya ay pinuntahan niya si Yani at muling niyaya itong makipag-date, at sa pagkakataong ito ay nakumbinsin niya siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isip at pagsasabi sa kanya ng lahat ng gusto niya. Kinabukasan sa trabaho ay nagsimulang makisama si Nick sa kanyang mga kasamahang babae. Tinutulungan niya sila sa kanilang trabaho na may magalang na pagtrato at lubos na paggalang. Nalaman din niya na si Darcy ay lihim na nagtatrabaho upang makuha ang proyekto ng Lotto Sport, kaya siya ay nag-alok din ng tulong. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, nalaman ni Darcy na si Nick ay may isang anak na dalaga na babae na nagkataon na hindi siya gusto. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumili siya ng mga bagong damit para sa kanyang anak na babae, na sinasabing ito ay isang malaking bagay para sa mga dalagita. Pag-uwi ni Nick ay nadatnan niya si Alex na pinag-uusapan ng isang paparating na party kasama ang dalawang kaibigan nito. Binati niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit naiinis sa kanya ang mga ito dahil sa pagiging isang boring na ama. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang kanilang opinyon sa pamamagitan ng pag-aalok na isama nila si Alex para sa pamimili. Ikinalulugod ito ng mga batang babae, at pinatawad ng kanyang anak si Nick sa naunang insidente. Sa susunod na eksena, dinala ni Nick si Yani sa isang restaurant at binasa ang kanyang isip upang lumikha ng perpektong date. Pagkaraan ng ilang sandali, hinatid niya ang lasing na si Yani malapit sa kanyang tahanan, na desperado na makasama siya sa kama. Gayunpaman, dahil gusto ni Nick na gumawa ng pangmatagalang impresyon sa kanya, gumawa siya ng dahilan at nangangakong magkikita sila uli sa lalong madaling panahon. Sa pagdaan ng mga araw, nagsimulang gumugol si Nick ng mas maraming oras sa mga babae. Ang kanyang layunin ay mas maunawaan ang kanilang pag-iisip, upang siya ay maging isang mas mabuting tao. Nagsisimula rin siyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Darcy, at gamit ang kanyang espesyal na kakayahan ay ninakaw niya ang kanyang mga ideya bago pa niya ito mabanggit. Bagamat nabigla, nagpasya si Darcy na manatiling tahimik dahil naniniwala siyang nagsisimula na siyang magustuhan ito. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Nick sa kanyang anak na babae ay nagsisimula ring bumuti pagkatapos niyang tulungan itong makahanap ng isang prom dress. Nang nagiging maayos na ang lahat, napansin ni Nick ang isang problema,
Sa tingin niya ay nakikipag-date lang kay Alex ang kanyang nobyo para makuha ang kanyang katawan. Isang araw ay sinubukan niyang ipaunawa sa kanyang anak na ang mga babae ay dapat maging matalino sa pagpili ng kanilang mga kapareha, ngunit si Alex ay walang pakialam. Sa halip ay sinigawan siya nito at sinabing wala siyang karapatan na biglang manghihimasok sa kanyang buhay pagkatapos ng 15 taon, at maging isang maalaga na ama. Ikinasama ito ng loob ni Nick, ngunit alam niyang tama siya. Pagkaraan ng isang linggo, patuloy na ginagamit ni Nick ang damdamin ni Darcy para sa kanyang kalamangan. Noong una ay tinatamasa niya ang tagumpay na nakukuha niya mula dito, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay nagsimula siyang makonsensya dahil nagsimula na rin pala siyang magkagusto sa kanya. Isang gabi ay pumunta siya sa lugar ni Darcy para magdisenyo ng mga poster para sa proyekto ng Lotto Sport. Noong una, trabaho lang ang pinag-uusapan nila pero hindi nagtagal ay nagkaroon ng isang tagayan at nagkaroon ng romantiko na oras. Nagpatugtog sila ng mga kanta, sumayaw, at nagbahagi ng kwento ng buhay sa isa't isa. Nang sila ay nasobrahan na sa alak, nakatulog sila sa sahig. Makalipas ang ilang araw ay binisita ni Yanni si Nick sa labas ng kanyang apartment, sinita siya nito sa hindi pagtawag sa kanya pagkatapos ng huli nilang pagkikita. Sa pagkakataong ito ay nalulungkot si Nick, kaya para wakasan ito ay nagsinungaling siya na siya ay bakla. Binanggit din niya na kung lalaki siya, pinakasalan na niya ito. Nakapagtataka dahil tinanggap ni Yanni ang kwento, at nakahinga siya ng maluwag. Sa araw ng presentasyon ng Lotto Sport, nakonsensya si Nick sa pagnanakaw ng ideya ni Darcy kaya sinabihan niya ito na siya na ang kumatawan sa halip na siya. Gayunpaman, bilang mabait na babae, tumanggi si Darcy na sinasabing siya ang unang nakaisip ng ideya. Dahil dito ay walang pagpipilian si Nick kundi pumayag. Sa susunod na eksena, muling ginamit ni Nick ang kanyang mga kasanayan sa pagbabasa ng isip, upang mapabilib ang lahat ng babae sa presentasyon, at bilang resulta ay nakuha ng kanyang kumpanya ang kontrata ng Lotto Sport. Gayunpaman, nalulungkot si Nick sa ginagawa niya kay Darcy. Nang maglaon ay tumayo siya sa harap ng salamin at nagsasanay sa kanyang pagsasalita, kung saan ibubunyag niya ang lahat sa babae. Gayunpaman, bago siya makatapos ay pinutol siya ni Darcy at dinala sa kanyang bagong baylang bahay at doon ay nagkaroon na naman ng romantikong date ang dalawa. Kinabukasan ay nag-usap si Nick at ang kanyang boss na si Dan sa kanyang opisina, at nakatanggap ng maganda at masamang balita. Ang magandang balita ay na-promote si Nick sa posisyon ng creative director, ang masamang balita ay tinanggal na si Darcy. Binanggit ni Dan na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali nang kinuha niya si Darcy, dahil hindi man lang siya nakapagbitaw ng kahit isang salita sa presentasyon ng Lotto Sport. Ikinasama ito ng loob ni Nick kaya ibinunyag niya sa kanyang boss na ang kampanya ay talagang ideya ni Darcy, nakikiusap din siya kay Dan na kunin muli ang babae. Di nagtagal ay nagpa siyang hanapin si Darcy, ngunit sa daan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating asawa na si Gigi. Binanggit nito na labis na nagagalit si Alex habang kausap niya sa telepono para sa ilang kadahilanan at ngayon ay hindi na siya makontak. Dahil kinakabahan, agad na tumungo si Nick sa kinaroroonan ng party ni Alex at nahanap ang kanyang kasintahan na may kasamang ibang babae. Hinarap niya ang lalaki tungkol sa kanyang anak, at ibinunyag ng lalaki na nakipaghiwalay siya kay Alex dahil ayaw nitong may mangyari sa kanila. Ikinagalit ito ni Nick kaya pinagbantaan niya ang lalaki bago umalis. Pagkatapos ng kaunting paghahanap ay nakita niya si Alex na umiiyak, niyakap niya ito at pagkatapos ng kaunting pag-uusap ay umuwi at nagpahinga. Kasunod nito ay tumungo siya sa bahay ni Darcy at nalaman niyang nagpaplano na siyang umalis papunta ng ibang lungsod. Sa pagtatangka na pigilan siya ay ipinagtapat niya ang lahat, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang supernatural na kakayahan at sa tulong nito ay ninakaw niya ang kanyang mga ideya. Binanggit din niya na tinatawag na siya ni Dan pabalik sa opisina. Nang tanungin siya ni Darcy kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, sumagot si Nick na nagagalit at naiinggit siya noon sa kanya. Gaya ng inaasahan ay nabigla si Darcy, at nagalit dahil nasira ang kanyang propesyonal na buhay. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umalis, at huwag na muling makipag-ugnayan sa kanya. Kinagabihan, ang wasak at bigo na si Nick ay naglalakad sa mga lansangan sa kabila ng malakas na ulan at doon ay bigla niyang napansin ang daan-daang isda na lumilipad na parang mga ibon. Ngunit bago pa niya maintindihan ang anuman, nawalan na siya ng malay. Pagkagising niya ay dalawang babae ang nakatingin sa kanya, tinamaan pala siya ng kidlat. Sinubukan ni Nick na marinig ang iniisip ng mga babae, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo siya. Sa pamamagitan nito, napagtanto niya na sa wakas ay nawala na ang kanyang kakayahan. Samantala,
Si Darcy ay papunta na sa airport kasama ang kanyang kaibigan ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya. Sa huling eksena, habang nanunood si Nick ng isang palabas sa sine kasama ang kanyang anak na babae ay nilapitan siya ni Darcy at ipinahayag na nagpasya siyang muling sumali sa kumpanya at manatili kasama siya. Nagtatapos ang pelikula nang magsimulang magtrabaho sina Nick at Darcy sa kanilang opisina ng magkasama bilang mag-asawa. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!